Ang limang daliri ni Mira ay mahigpit na nakakuyom, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa kumikinang na singsing na diamante sa kanyang palasingsingan, isang bagay na kakaiba at mabigat, tulad ng isang tanikala na gumagapos sa kanya. Ang mga flash ng dose-dosenang kamera ay patuloy na kumikislap, nakakasilaw at walang tigil, ginagawang bagyo ng puting liwanag ang buong espasyo. Ang boses ng lalaking nakatayo sa tabi niya, si Attorney Elijah Ramirez, ay umalinggaw ng tuloy-tuloy, propesyonal, ngunit bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang patalim na tumusok sa puso ni Mira. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo, ani Elijah. Ang kanyang boses ay malalim at matatag, walang bahid ng panginginig, at nais po naming ipahayag na kami ni Police Lieutenant Mira Alcantara ay nagpasya ng magpakasal. Magpakasal. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Mira tulad ng kidlat. Magpakasal. Sa lalaking ito. Ang lalaking ilang araw lang ang nakakaraan ay itinuturing niyang kaaway, ang taong sumira sa pinakamalaking kaso sa kanyang karera, at nagtulak sa kanya sa isang gulo na walang katapusan. Nakaramdam siya ng pagduduwal na umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Siya ay isang pulis, isang opisyal ng pulisya na sinanay upang harapin ang anumang sitwasyon. Ngunit ang sitwasyong ito, hindi ito isang kaso, ito ay isang dula kung saan siya ay napilitang gumanap bilang pangunahing tauhan at ang script ay napakabagsi. Ngunit bakit, sigaw ng isang reporter? May kinalaman ba ito sa kaso ng syndicate na inyong pinagtatalunan? Bahagyang humiti si Elijah, isang ngiti na sa paningin ni Mira ay napaka-plastic, ngunit sapat upang maakit at pakalmahin ang mga tao. Ang aming personal na buhay ay pribado, ngunit sapat nang sabihin na ang pag-ibig ay hindi namimili ng oras o sitwasyon. Ang aming desisyon ay batay sa pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Gusto ni Mira na sumigaw, gusto niyang punitin ang peking maskara na ito. Pagmamahalan? Paggalang? Siya at ang lalaking ito. Ang lalaking gumamit ng bawat taktika upang protektahan ang kanyang kliyente, isang suspect sa kaso ng human trafficking na inilaan niya ng buwan ng investigasyon. Binaligtad niya ang sitwasyon, ginawa siyang mukhang amateur, isang walang kakayahang pulis sa harap ng publiko. At ngayon, upang patahimikin ang iskandalo tungkol sa kanyang abuse of power, at ang kanyang pagiging suspect sa obstruction of justice, isang gulo na ginawa ng media mula sa mainit na paghaharap nila sa korte, napilitan silang mag-engage. Isang kasal na inayos, isang dula na itinanghal upang iligtas ang imahe ng magkabilang panig, lalo na ang pambansang pulisya at ang prestihiyosong law firm ni Elijah. Naramdaman niya ang sulyap ni Elijah sa kanya, isang malamig na tingin, walang emosyon, na para bang isa lang siyang walang buhay na bagay. Ayaw niya rin ito, alam niya. Ngunit kahit papaano, nanatili siyang kalmado, samantalang siya, pakiramdam niya ay sasabog na siya. Pagkatapos ng press conference, ang hangin sa pribadong silid ay napakainit. Inalis ni Elijah ang kanyang kurbata, itinapon ito sa sofa. Tapos na, anya, ang kanyang boses ay tuyo. Sana naman, matapos na rin ang kaguluhan na ito. Ngumisi si Mira. Kaguluhan? Ikaw ang nagdala ng kaguluhan sa buhay ko, Attorney Ramirez. Kung hindi ka lang sana ng gulo sa kaso ko, hindi tayo mapupunta sa ganito. Lumingon si Elijah, ang kanyang mga mata ay matalim. Ako. Ikaw ang masyadong emosyonal, Lieutenant Alcantara. Kung mas profesional ka lang sana, hindi tayo magkakaroon ng ganyang gulo sa publiko. Professional? Lumapit si Mira, hinarap siya. Ako. Ako ang nagtataya ng buhay ko para sa hustisya, habang ikaw, pinoprotektahan mo ang mga kriminal. Anong profesional doon? Trabaho ko yon, diin ni Elijah. At hindi mo naiintindihan ang batas. May proseso ang lahat. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang arestuhin ang isang tao nang walang sapat na ebidensya, lalo na kung may malakas na depensa. At ano? Dahil sa malakas na depensa mo, nakatakas ang isang halimaw. At ngayon, kailangan kong magkunwari na mahal kita para lang hindi masira ang reputasyon ng opisina ko at ng pamilya ko. Nag-umpisa nang umakyat ang luha sa mga mata ni Mira, ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi siya iiyak sa harap niya. Alam mo ba kung gaano kahirap ito para sa akin? Ang lahat ng pinaghirapan ko, masisira lang dahil sa isang maling akala ng publiko.
Bumuntong hininga si Elijah, hinimas-himas ang kanyang sentido. Wala tayong magagawa. Napagdesisyonan na ito ng mga nakakataas. Kailangan nating panindigan. Para sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ng lahat, ulit ni Mira, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. O para sa ikabubuti ng pangalan mo, Attorney Ramirez? Hindi siya sumagot, tumalikod lang. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpagalit kay Mira. Alam niya, ang kasal na ito ay magiging impyerno. Nang bumalik si Mira sa kanyang maliit na apartment, naghihintay na si Tita Elena sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mira, anak. Ano ba itong nababalitaan ko? Magpapakasal ka raw sa abogadong yon? Yumuko si Mira sa balikat ng kanyang tiyahin, sa wakas ay hindi na napigilan ang kanyang luha. Diyos ko, Tita Elena. Hindi ko po alam. Pinilit lang po kami. Para lang po matapos ang gulo. Niyakap siya ni Tita Elena ng mahigpit, hinahaplos ang kanyang buhok. Pero anak, ang kasal ay sagrado. Hindi ito basta-basta lang. Paano na ang pangarap mo? Ang pangarap mong makahanap ng tunay na pag-ibig. Ang mga salitang iyon ng kanyang tiyahin ay parang asin na isinaboy sa sugat ni Mira. Palagi siyang nangangarap ng tunay na pag-ibig, isang kasal na batay sa pagmamahalan at tiwala. Ngayon, lahat ng iyon ay naglaho. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang kanilang mga mapanuring tingin ay nagpaparamdam kay Mira ng pagkaipit. Alam niya, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Ilang araw pagkatapos, lumipat si Mira at Elijah upang manirahan ng magkasama sa isang marangyang apartment na inayos ng law firm ni Elijah. Ang apartment ay maluwag, moderno, ngunit malamig at walang laman. Namuhay sila bilang dalawang estranghero sa ilalim ng isang bubong. Ang almusal ay nagaganap sa katahimikan, tanging ang tunog lamang ng kubyertos na tumatama sa plato. Sa gabi, huli nang umuwi si Elijah, habang si Mira naman ay abala sa trabaho o nanonood ng balita. Ang maliliit na banggaan sa pang-araw-araw na pamumuhay ay naging sanhi ng maliliit na pagtatalo. Bakit hindi mo iniligpit ang mga gamit mo dito sa sala? Tanong ni Mira nang makita niya ang jacket at bag ni Elijah na nakakalat sa sofa. Hindi ko napansin, sagot niya ng maikli, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanyang telepono. Hindi napansin? Nasa gitna ng sala yan, Elijah. Hindi ka ba marunong magligpit ng sarili mong gamit? Mira, pagod ako. Marami akong trabaho, anya, ang kanyang boses ay tila nairita. At ako? Sa tingin mo ba madali ang trabaho ko? At ngayon, kailangan ko pang maglinis ng kalat mo. Ang mga pagtatalo na tulad nito ay madalas mangyari na nagpapataas ng tensyon sa bahay. Sinubukan nilang maging normal sa harap ng mga bisita, ngunit sa sandaling magsara ang pinto, ang lamig ay muling bumabalot. Madalas na nagtatago si Mira sa kanyang sariling silid, nakatanaw sa bintana, nagtataka kung saan patungo ang kanyang buhay. Isang gabi, habang naglilinis ng lumang bookshelf ng kanyang ama, hindi sinasadya ni Mira na makahanap ng isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay ang mga alaala ng kanyang ama, mga medalya, mga liham, at ilang lumang larawan. Nang buksan niya ang huling larawan, halos huminto ang kanyang puso. Ito ang kanyang ama, si Tatay Roberto, na nakatayo sa tabi ng isang batang lalaki. Ang mukha ng lalaki ay malabo, ngunit may kakaiba itong pamilyar na nakakapanindig balahibo. Nakita niya ang mukha na ito sa kung saan, kamakailan lang. Sinubukan niyang alalahanin. Ngunit patuloy na nagtatago ang alaala. Inilapit niya ang larawan, sinusubukang tingnan ng malinaw ang bawat detalye. Sino ang lalaking ito? At bakit kasama siya ng kanyang ama sa larawan? Isang pakiramdam ng pagkabahala ang sumiksik sa puso ni Mira, tulad ng isang babala ng isang bagay na malapit nang mangyari. 7 taon na ang lumipas. 7 taon mula nang magsimula ang peking kasal na ito. Sa simula, akala ni Elijah ay impyerno ang magiging buhay niya sa piling ni Mira. Puro pagtatalo, puro lamig. Ngunit ang impyernong iyon ay unti-unting nagbago, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng buhay. 4 na buhay sa katunayan. Sina Isabella, Mateo, Daniel at Sofia. Ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga anak. Nakaupo si Elijah sa hapagkainan, pinagmamasdan ang magulong ngunit masayang eksena sa harap niya.
Si Bella, ang panganay, ay abala sa pagguhit sa kanyang coloring book habang kinakain ang kanyang tinapay. Si Theo, ang sumunod, ay nagkukulitan kay Dan na halos matumba sa upuan sa kakatawa. Si Pia naman, ang bunso, ay nakaupo sa high chair, ngumunguya ng biskit habang pinupunasan ni Mira ang bibig nito. Ang ingay ng mga bata, ang amoy ng kape at tinapay, ang init ng sikat ng araw na sumisilip sa bintana, lahat ng ito ay bumuo ng isang larawan ng perpektong umaga. Isang larawan na hindi niya inakala na magiging bahagi siya. Elijah, pakikuha mo nga yung gatas ni Theo, ani Mira, hindi man lang siya tinitingnan, abala pa rin sa pagpapakain kay Pia. Kinuha niya ang gatas at inabot kay Theo. Salamat, Papa, masiglang sabi ng bata. Napangiti si Elijah. Papa. Ang salitang iyon ay nagdala ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na lang siya ang abogadong Elijah Ramirez na kilala sa kanyang pagiging malamig at propesyonal. Ngayon, siya ay papa. At asawa. Pinagmamasdan niya si Mira. Ang dating Lieutenant Alcantara na puno ng galit at pagdududa ay nagbago. Hindi pa rin nawawala ang pagiging matapang at matatag niya, ngunit ngayon ay mayroon ng lambing sa kanyang mga mata, lalo na kapag nakatingin sa kanilang mga anak. Nakita niya kung paano ito nagpupuyat para alagaan ang mga bata kapag may sakit, kung paano ito nagluluto ng paboritong pagkain ng bawat isa, kung paano ito nagbabasa ng bedtime stories hanggang sa makatulog ang mga ito. Hindi ito nagreklamo kahit paminsan ay pagod na pagod na. Ang pagmamahal niya sa kanilang mga anak ay walang kapantay. At sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Elijah na ang pagmamahal na iyon ay unti-unti ring lumalawak at kasama na rin siya doon. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, naupo si Mira sa tabi niya sa sala. Tahimik silang nanonood ng TV, ngunit ang presensya niya ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagod ka ba? Tanong niya. Medyo, sagot ni Mira, sumandal sa sofa. Pero masaya ako. Ang bilis ng panahon, di ba? Dati, dalawa lang tayo nag-aaway. Ngayon, ang dami na natin. Ngumiti siya. Nga. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Ako rin, bulong ni Mira. Pero salamat, Elijah. Salamat sa lahat. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Elijah. Ang pasasalamat mula kay Mira, ang pagtanggap niya sa kanya bilang asawa at ama ng kanyang mga anak, ay higit pa sa anumang parangal na natanggap niya sa kanyang propesyon. Nais niyang sabihin sa kanya na mahal niya ito, na ang peking kasal na ito ay naging tunay na pag-ibig para sa kanya. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang lalamunan, pinigilan ng isang mabigat na lihim. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya bago sagutin. Hello? Attorney Ramirez, isang boses ng lalaki ang bumati sa kabilang linya, malamig at pamilyar. Kumusta ang buhay pamilya? Sana ay masaya ka sa piling ng mga Alcantara. Dahil hindi magtatagal, magugulo na ulit ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Elijah. Ang boses na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Si Attorney Ricardo Cardo Reyes. Ang lalaking may alam sa kanyang nakaraan, sa kanyang koneksyon sa pagkamatay ng ama ni Mira. Anong gusto mo? Tanong ni Elijah, pinilit na maging kalmado. Wala. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi mo pwedeng takasan ang nakaraan mo, Elijah. Lalo na kung ang nakaraan mo ay may kinalaman sa pamilya ng asawa mo. Humalakhak si Cardo. Mag-ingat ka, attorney. Hindi lahat ng lihim ay kayang itago habang buhay. Agad na pinutol ni Elijah ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang takot na matagal na niyang inilibing ay muling bumangon, mas malakas kaysa dati. Paano kung malaman ni Mira ang totoo? Paano kung masira ang lahat ng ito, ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin, ang pagmamahal na unti-unti niyang nararamdaman? Kinagabihan, hindi makatulog si Elijah. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na kapahamakan. Naisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak, ang mga yakap ni Mira. Hindi niya kayang mawala ang mga ito. Nang makatulog siya, isang bangungot ang bumalot sa kanya. Nakita niya ang sarili niyang nasa isang madilim na eskinita, ang tunog ng putukan ng baril ay umalingaungaw. Isang lalaki ang nakahandusay sa lupa, duguan. Si Tatay Roberto. Ang ama ni Mira.
Nakita niya ang kanyang sarili na tumatakbo palayo, ang takot ay bumabalot sa kanya. Nagising siya na pawis, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay patuloy na bumabalik, nagpapahirap sa kanya. Kinaumagahan, habang naghahanda si Elijah para sa trabaho, narinig niya ang boses ni Mira sa telepono. Nasa sala ito, kausap si Tita Elena. Tita, sabi ni Mira. Hindi ko pa rin makalimutan ang tungkol kay Papa. Ang dami pa ring tanong sa isip ko. Alam mo, minsan, naiisip ko yung sinabi niya dati. Yung tungkol sa isang mystery witness na makakatulong daw sa kaso niya. Sino kaya yon, Tita? Sana malaman ko ang totoo bago pa huli ang lahat. Napatigil si Elijah sa pagbibihis. Mr. Witness. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Ang lihim na matagal na niyang pinipilit kalimutan ay tila unti-unting lumalabas sa dilim, at ngayon, mayroon na itong pangalan. Isang pangalan na maaaring magwasak sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang mga salita ni Tita Elena tungkol sa mystery witness ay patuloy na umalinggaw sa isip ni Mira. Hindi niya malimutan ang pagkabahala sa mukha ng kanyang ama tuwing binabanggit niya ang kaso na kanyang iniimbestigahan bago siya namatay. Ang kanyang ama, si Tatay Roberto, ay isang matuwid na pulis, at ang kanyang biglaang pagkamatay ay nananatiling isang sugat sa puso ni Mira. Ngayon, mayroon na siyang pamilya, isang pamilya na hindi niya inakala na magkakaroon siya. Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama ay hindi kailanman nawala. Isang hapon, habang naghahanap ng mga lumang dokumento sa kanyang opisina, nakita ni Mira ang isang lumang notebook ng kanyang ama. Sa loob nito ay may mga sulat kamay na tala tungkol sa isang malaking kaso ng sindikato na kinasasangkutan ng mga high-profile na personalidad. Sa huling pahina, may nakasulat na pangalan, Atty. Reyes. Walang Ricardo, walang Cardo, tanging Reyes lamang. Nagtaka si Mira. May koneksyon kaya ito sa mystery witness na binanggit ni Tatay Roberto. Ang paghahanap niya sa mystery witness ay nagdala sa kanya sa isang lumang library ng batas, kung saan siya naghahanap ng mga lumang ulat ng kaso at mga artikulo sa pahayagan. Doon, hindi sinasadya, ay nakasalubong niya si Atty. Ricardo Reyes. Kilala niya si Cardo. Isa itong ambisyosong abogado, at madalas silang nagkikita sa mga korte, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa malalaking negosyante. Lieutenant Alcantara, bati ni Cardo, may ngiti sa kanyang labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap ng bagong kaso para sirain ang reputasyon ng mga abogado. Hindi pinansin ni Mira ang pang-iinsulto. Naghahanap lang ako ng impormasyon, Atty. Reyes. Ikaw? Ako? Palagi naman akong naghahanap ng kaalaman, sagot ni Cardo, lumapit sa kanya. Pero mukhang mas malalim ang hinahanap mo. May kinalaman ba ito sa kaso ng yumaong ama mo? Napatigil si Mira. Paano niya nalaman? Bakit mo natanong? Ngumiti si Cardo, isang ngiti na nagdulot ng lamig sa likod ni Mira. Marami akong alam, Lieutenant. Lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga taong may kapangyarihan. Alam mo, may mga bagay na hindi dapat malaman ng ordinaryong tao. At may mga taong kayang gawin ang lahat para lang manatiling nakatago ang mga lihim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mira. Kahit pa may kinalaman ito sa pagkamatay ng isang pulis. Ang mga salita ni Cardo ay nagdulot ng matinding pagdududa sa isip ni Mira. May alam ba siya? At paano ito konektado sa kanyang ama? Nagsimula si Mira na bigyang pansin ang mga kilos ni Elijah. Napansin niya na madalas itong tumatanggap ng mga tawag sa telepono sa hating gabi at palagi itong lumalabas ng bahay para sagutin ang mga ito. Minsan, nahuli niya itong nakatingin sa malayo, malalim ang iniisip at kapag tinanong niya, sasabihin lang nitong pagod ito sa trabaho. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagdagdag sa kanyang pagkabahala. Isang gabi, habang naghahanda si Mira para matulog, naamoy niya ang usok. Nagtaka siya. Galing ito sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Elijah sa likod bahay. May sinusunog na mga papel sa isang maliit na basurahan. Ang apoy ay sumasayaw sa dilim at ang mukha ni Elijah ay seryoso, tila may malalim na iniisip. Ano ang sinusunog niya? Bakit sa gabi?
Bakit palihim? Kinabukasan, habang nasa opisina si Elijah, sinubukan ni Mira na hanapin ang basurahan sa likod bahay. Nakita niya ang ilang abo at maliit na piraso ng papel na hindi nasunog ng buo. Kinuha niya ang isa sa mga piraso, halos hindi na mabasa. May nakasulat na Ramirez Laud at isang bahagi ng pangalan. Hindi niya masyadong maintindihan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang mga bata, nagpasya si Mira na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya. Lihim siyang pumasok sa opisina ni Elijah sa bahay. Ang silid ay malinis at maayos, tulad ng pagkatao ni Elijah. Sinimulan niyang halughugin ang mga drawer, naghahanap ng anumang pahiwatig. Sa isang nakakandadong drawer, nakita niya ang isang lumang album ng larawan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, may isang larawan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ang kanyang ama, si Tatay Roberto, nakangiti. Sa tabi niya ay si Elijah, mas bata, ngunit walang duda na siya iyon. At sa tabi ni Elijah ay isang lalaki na hindi niya kilala, may matalim na tingin. Ang larawan ay kinuha sa isang lugar na mukhang lumang bodega, at ang petsa sa likod ay ilang linggo bago namatay ang kanyang ama. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Bakit magkasama ang kanyang ama at si Elijah? At sino ang ikatlong lalaki? Ang pagkabahala ay naging isang malamig na takot. Ang larawan na ito ay nagpapatunay na may koneksyon si Elijah sa kanyang ama bago pa man sila magkakilala sa kaso. Ang lihim na ito ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Ang larawan. Ang larawan ni Tatay Roberto, ni Elijah na mas bata, at ng isang estranghero sa isang lumang bodega. Ang petsa sa likod ay ilang linggo bago namatay ang kanyang ama. Ang mga detalye ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa puso ni Mira. Hindi niya maintindihan. Bakit magkasama ang kanyang ama at si Elijah? At bakit hindi niya ito kailanman nabanggit? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy na umalinggaw sa kanyang isip, nagpapahirap sa kanya. Samantala, napansin ni Elijah ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Mira. Mas tahimik ito, mas malayo, at madalas ay nakikita niya itong nakatitig sa kanya na may pagdududa sa mga mata. Alam niya na may hinahanap ito. Alam niya na malapit na ang katotohanan. Ang bawat sulyap ni Mira ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Nais niyang sabihin ang lahat, ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang kanyang ama, ang bayani ni Mira, ay namatay dahil sa isang kaso na may kinalaman sa kanya? Ang takot na masira ang lahat ng pinaghirapan nilang buuin ay mas malaki kaysa sa kanyang pagnanais na maging tapat. Sinubukan ni Elijah na ilayo ang isip ni Mira. Isang gabi, inaya niya ito sa isang romantic dinner, tulad ng ginagawa ng mga mag-asawa. Mira, may reservation ako sa paborito mong restaurant, Anya, pilit na ngumingiti. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-date. Tumingin si Mira sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pagod ako, Elijah. Saka, ang mga batad. Nakausap ko na si Tita Elena. Siya na ang bahala sa kanila, pilit ni Elijah. Kailangan din nating mag-usap. Bilang mag-asawa. Sa restaurant, ang kanilang pag-uusap ay pilit. Sinubukan ni Elijah na maging magaan ang usapan, ngunit ang bawat salita niya ay tila nagiging pader sa pagitan nila. Naramdaman ni Mira ang pagtatangka niyang ilayo ang kanyang atensyon, at lalo lang itong nagduda. Kinabukasan, habang nasa korte si Elijah, isang malaking gulo ang nangyari. Si Attorney Cardo Reyes, ang abogado na nakasalubong ni Mira sa library, ay biglang naglabas ng mga impormasyon na may kinalaman sa dating kaso ng sindikato na kinasangkutan ng ama ni Mira. Hindi direktang binanggit ni Cardo ang pangalan ni Elijah, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng pahiwatig, nagpapahiwatig na may isang abogado na may madilim na nakaraan na may kinalaman sa pagkamatay ng isang matuwid na pulis. Ang hustisya ay hindi dapat binibili at ang katotohanan ay hindi dapat itago, malakas na pahayag ni Cardo sa harap ng mga media. May mga tao na handang gawin ang lahat para lang protektahan ang kanilang sarili, kahit pa ang kapalit ay ang buhay ng isang inosenteng tao. Ang mga salita ni Cardo ay umalinggao sa buong bulwagan ng korte, at agad itong naging headline sa mga balita. Ang pangalan ni Elijah ay hindi binanggit, ngunit ang lahat ay nakakaintindi kung sino ang tinutukoy ni Cardo. Ang kanyang reputasyon ay nagsimulang gumuho. Nang gabing iyon, hindi na nakapagpigil si Mira. Hinarap niya si Elijah, hawak ang larawan.
Elijah, ano ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Bakit magkasama kayo ni Papa? At sino ang lalaking ito? Ano ang koneksyon mo sa pagkamatay niya? Napatigil si Elijah. Alam niyang ito na ang sandali. Mira, hindi ito ang iniisip mo, Anya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. May kinalaman ako sa kaso ng ama mo, pero hindi sa paraang iniisip mo. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sabihin mo ang totoo, sigaw ni Mira, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit mo itinago? Bakit mo ako niloko? Sinubukan ni Elijah na magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay nahirapan lumabas. Nasa gitna ako ng isang investigasyon noon, Mira. Isang malaking sindikato. Si Tatay Roberto ang kontak ko. Siya ang tumutulong sa akin. May nangyaring aksidente. Aksidente, putol ni Mira, tumatawa ng mapait. Aksidente. Ang ama ko namatay sa isang aksidente. Habang nagtatago ka ng lihim sa akin sa loob ng 7 taon. Sa loob ng 7 taon na magkasama tayo, na mayroon na tayong mga anak, hindi mo man lang naisip na sabihin sa akin ang totoo. Pinoprotektahan kita, Mira. Pinoprotektahan ko ang pamilya natin, sigaw ni Elijah, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ayokong masaktan ka. Masaktan? Mira ay lumapit sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Mas nasasaktan ako ngayon, Elijah. Mas masakit ito kaysa sa anumang katotohanan na maaari mong sabihin sa akin. Ang pagtatago mo, ang mga kasinungalingan mo, yan ang sumisira sa akin. Ang kanilang pagtatalo ay umabot sa sukdulan. Ang mga salita ay nagiging matalim na patalim, sumusugat sa bawat isa. Ang mga bata ay nagising sa ingay at ang kanilang mga iyak ay lalong nagpadagdag sa sakit. Sa huli, umalis si Mira sa kwarto, iniwan si Elijah na mag-isa, puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Nagkahiwalay sila ng kwarto, ang pader sa pagitan nila ay mas makapal kaysa sa anumang pisikal na pader. Kinagabihan, habang nakahiga si Mira sa kanyang kama, hindi makatulog, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Isang malamig na boses ang bumati sa kanya. Lieutenant Alcantara, may ipapadala ako sa'yo. Pakinggan mo ng mabuti. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Agad na pinutol ang tawag. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap siya ng isang email. Isang audio file. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang boses ng kanyang ama, si Tatay Roberto, ay umalinggaw sa kanyang tainga. Hindi ito ang plano, attorney. Bakit mo ginawa ito? At pagkatapos, isang boses na halos kapareho ng kay Elijah, sumasagot, kailangan ko itong gawin, sir. Para sa kaligtasan ng lahat. Ang pagtatalo ay tumindi at pagkatapos, isang malakas na putok ng baril. Ang recording ay biglang natapos. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang boses ng kanyang ama. Ang boses ni Elijah. Ang putok ng baril. Ang recording na iyon ay umalinggaw sa utak ni Mira, paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang taong unti-unti niyang minahal, ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang mundo niya ay gumuho. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay naging abo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Si Elijah. Hindi niya kayang tingnan ang mukha nito. Ang mukha na minsan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding sakit at puot. Mira, mag-usap tayo, ani Elijah, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pakiusap, pakinggan mo ako. Ngunit hindi na siya nakinig. Ang galit ay bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Tumayo siya, hinarap si Elijah, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Wala na tayong pag-usapan, Elijah. Narinig ko na ang lahat. Ang ama ko, pinatay mo siya. Pinatay mo ang ama ko. Hindi, Mira. Hindi ganoon. May aksidente, di. Aksidente. Ang putok ng baril na iyon ay aksidente. Ang pagtatago mo ng lihim sa loob ng 7 taon ay aksidente. Ang pagpapakasal sa akin para lang takpan ang kasalanan mo ay aksidente.
Ang bawat salita niya ay puno ng kapaitan. Hindi ko na kaya, Elijah. Hindi ko na kaya pang mabuhay sa ilalim ng isang bubong kasama ang taong pumatay sa aking ama. Gusto ko ng hiwalayan. Ang mga salitang di gusto ko ng hiwalayan ay parang kidlat na tumama kay Elijah. Ang kanyang mukha ay namutla. Mira, huwag mong gawin ito. Ang mga bata, paano na ang mga anak natin? Ang mga bata. Tumawa si Mira, isang tawa na walang kaligayahan. Ang mga bata ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Hindi ko kayang itago sa kanila ang katotohanan. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Umalis ka, Elijah. Umalis ka sa bahay na ito. Sa kabila ng mga pagtutol at pakiusap ni Elijah, nanatili siyang matatag. Ang sakit ay masyadong malalim. Ang pagtataksil ay masyadong mabigat. Kinabukasan, lumipat si Elijah sa isang hotel, iniwan si Mira at ang kanilang mga anak. Ang bahay na minsan ay puno ng tawanan at pagmamahalan ay naging malamig at tahimik. Nagsimulang mangolekta si Mira ng mga ebidensya. Ginagamit niya ang kanyang koneksyon sa pulisya, lihim na naghahanap ng mga lumang ulat ng pulisya, mga pahayag ng saksi, at anumang impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang bawat piraso ng impormasyon ay nagpapatunay lamang sa kanyang hinala, may kinalaman si Elijah. Sa gitna ng kanyang paghahanap, muling lumitaw si Atty. Cardo Reyes. Nilapitan niya si Mira sa labas ng korte, may ngiti sa kanyang labi. Lieutenant Alcantara, narinig ko ang nangyari. Nakikiramay ako. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pinaghihinalaan ni Mira si Cardo, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagbibigay ng kaunting ginhawa. Salamat, Atty. Reyes. Alam mo, patuloy ni Cardo, ang kanyang boses ay bumaba. Marami akong alam tungkol sa mga kasong tulad nito. Lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga taong may kapangyarihan. At alam kong may koneksyon si Elijah Ramirez sa mga taong iyon. Kung kailangan mo ng tulong para makamit ang hustisya para sa ama mo, nandito lang ako. Nagbigay si Cardo ng ilang iimpormasyon kay Mira, mga pahiwatig na nagpapalakas sa kanyang paniniwala na si Elijah ang may kasalanan. Ang mga impormasyong ito, bagaman hindi direkta, ay sapat upang lalong pagdudahan ni Mira si Elijah. Ang bawat salita ni Cardo ay tila nagpapatunay sa kanyang mga takot. Samantala, sinubukan ni Elijah na makipag-ugnayan kay Mira. Nagpadala siya ng mga text message, tumawag, at nagpadala pa nga ng mga bulaklak sa bahay. Ngunit hindi siya sinasagot ni Mira. Ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat araw na lumilipas. Nakikita niya ang kanyang mga anak sa paaralan, at ang lungkot sa kanilang mga mata ay nagpapadagdag sa kanyang sakit. Si Bella, ang panganay, ay madalas na nagtatanong, Papa, kailan ka po uwi? Miss na po namin kayo ni Mama. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang kanyang pamilya ay unti-unting nawawasak at siya ang may kasalanan. Ang lihim na kanyang pinilit itago ay ngayon ang sumisira sa kanyang buhay. Isang gabi, habang naglilinis si Mira ng lumang bowl ng kanyang ama, nakita niya ang isang lumang liham na nakatago sa ilalim ng mga lumang damit. Ito ay sulat ng kanyang ama para kay Tita Elena. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Elena, may iniimbestigahan akong malaking kaso, nakasulat sa liham. Isang sindikato na napakadelikado. May isang tao akong kasama, isang insider, na tumutulong sa akin. Ngunit nanganganib ang buhay niya. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, alagaan mo si Mira. At hanapin mo ang insider na iyon. Siya lang ang makakapagsabi ng buong katotohanan. Ang liham ay hindi binanggit ang pangalan ng i-insider. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Mira. Isang key insider. Isang taong nanganganib ang buhay. Maaari kayang si Elijah ang tinutukoy ng kanyang ama? Ngunit bakit niya ito itinago? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy na umalinggaw sa kanyang isip, nagpapahirap sa kanya. Ang pagdududa ay unti-unting nagiging isang maliit na butil ng pag-asa, ngunit ang sakit at puot ay nananatili pa rin. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Elijah. Ang katahimikan sa bahay, ang mga hindi nasagot na tawag at text ni Mira, ang lungkot sa mga mata ng kanyang mga anak, lahat ng ito ay nagpapahirap sa kanya. Alam niyang siya ang may kasalanan. Ang kanyang lihim ang sumisira sa kanilang pamilya.
Ngunit paano niya sasabihin ang buong katotohanan nang hindi lalong sinisira ang lahat? Ang mga balita tungkol sa kanya ay kumalat na. Ang mga pahiwatig ni Cardo Reyes ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon. Narinig niya ang mga bulungan sa korte, ang mga sulyap ng pagdududa mula sa kanyang mga kasamahan. Hindi na niya kayang magtago. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling pagkasira. Isang hapon, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kakilala sa pulisya, si Captain de la Cruz, na nagtanong tungkol sa mga lumang kaso ng sindikato. Naisip ni Eliga na ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang maging matapang. Attorney Ramirez, may mga lumang kaso kaming binabalikan, ani Captain de la Cruz. May kinalaman sa sindikato na kinasangkutan ni Tatay Roberto Alcantara. Mayroon ka bang anumang impormasyon na makakatulong? Nag-alinlangan si Elijah. Ito na ba ang tamang oras? Captain, may kailangan akong sabihin sa'yo. At kay Mira. Ang buong katotohanan. Nag-set sila ng meeting. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang tawag ang natanggap ni Elijah mula sa isang hindi kilalang numero. Attorney Ramirez, may hawak ako na mahalaga sa'yo, ang boses ni Cardo Reyes. Ang isa sa mga anak mo. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, huwag kang gagawa ng anumang hakbang laban sa akin. At huwag mong sasabihin ang anumang lihim na alam mo. Nanlamig ang buong katawan ni Elijah. Ang kanyang anak. Si Bella. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi niya kayang mawala ang kanyang mga anak. Ang takot ay bumalot sa kanya. Ngunit hindi niya rin kayang manatiling tahimik. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak at kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Nagpasya si Elijah na harapin si Cardo Reyes. Nagkita sila sa isang liblib na lugar. Pakawalan mo ang anak ko, Cardo, ani Elijah, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot. Ngumisi si Cardo. Hindi ganoon kadali, Elijah. Alam ko ang lahat. Ang koneksyon mo sa pagkamatay ni Roberto Alcantara. Ang pagtatago mo ng lihim sa loob ng maraming taon. Kung ilalabas mo ang katotohanan, masisira ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang pamilya mo, ang reputasyon mo. Hindi mo naiintindihan, Cardo, sagot ni Elijah. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Pero hindi ko na kayang magtago. Ilabas mo ang anak ko at sasabihin ko ang lahat. Biglang, isang sulyap ng nakaraan ang bumalik kay Elijah. Ang gabing iyon. Ang madilim na eskinita. Flashback, si Elijah, isang batang abogado pa lamang, ay lihim na nakikipagtulungan kay Tatay Roberto, isang pulis na nag-iimbestiga sa isang malaking sindikato ng droga at human trafficking. Si Elijah ang key insider ni Tatay Roberto, nagbibigay ng impormasyon mula sa loob ng sindikato. Ngunit isang gabi, habang nakikipagkita sila sa isang informant, nabisto sila. Isang putukan ang nangyari. Si Tatay Roberto, upang protektahan si Elijah at ang impormasyon na hawak niya, ay sinakripisyo ang kanyang sarili. Hinarang niya ang bala na para kay Elijah. Takbo, attorney. Iligtas mo ang sarili mo. Ilabas mo ang katotohanan, ang huling salita ni Tatay Roberto bago siya bumagsak. Tumakbo si Elijah, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi niya kayang ilabas ang katotohanan noon. Ang sindikato ay napakalakas at natatakot siyang malagay sa panganib ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Kaya itinago niya ang lahat, dala-dala ang bigat ng pagkamatay ni Tatay Roberto sa kanyang konsensya. End of flashback. Hindi ako ang pumatay sa ama ni Mira, Cardo, sabi ni Elijah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagsakripisyo para mailabas ang katotohanan. Ngumisi si Cardo. Huli na ang lahat, Elijah. Ang katotohanan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Ngunit hindi na makapagpigil si Elijah. Kailangan niyang sabihin ang lahat kay Mira. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Sa tulong ni Captain de la Cruz, nagkaroon ng pagkakataon si Elijah na makipag-usap kay Mira. Sa isang pribadong silid, sinabi ni Elijah ang buong katotohanan, mula sa simula hanggang sa huli. Ang kanyang koneksyon sa ama ni Mira, ang imbestigasyon, ang aksidente, ang pagsasakripisyo ni Tatay Roberto. Ang bawat salita ay puno ng sakit at pagsisisi.
Nakikinig si Mira, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang recording na narinig niya ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang pagtatalo ng kanyang ama at ni Elijah ay hindi tungkol sa pagpatay, kundi tungkol sa pagliligtas. Ang putok ng baril ay hindi mula kay Elijah, kundi mula sa mga kalaban. Ang liham ng kanyang ama ay nagpatunay sa kanyang mga salita. Ang key insider na tinutukoy ng kanyang ama ay si Elijah. Ang galit at puot na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng sakit at pag-unawa. Hindi niya pinatay ang kanyang ama. Siya ay isang biktima rin, at siya ay nagtatago ng isang mabigat na lihim para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit ang sakit ng pagtatago ay nanatili. Ang pagdududa ay unti-unting nawala, ngunit ang sugat ay nanatili. Bakit mo itinago, Elijah? Bulong ni Mira, ang kanyang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Natakot ako, Mira, sagot ni Elijah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natakot akong mawala ka. Natakot akong masira ang pamilya natin. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mira. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang ama ay hindi pinatay kundi nagsakripisyo. At si Elijah, ang taong minahal niya, ay nagdala ng isang mabigat na pasanin sa loob ng maraming taon. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ang pag-unawa ay nagsimula ng umusbong. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim, dumating ang balita, si Cardo Reyes, dahil sa kanyang desperasyon, ay nagpasya ng gawin ang pinakamasamang bagay. Ang balita ay parang suntok sa sikmura, dinukot ni Cardo Reyes si Bella. Ang kanyang panganay na anak. Ang takot ay bumalot kay Mira, mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, isang kakaibang lakas ang bumangon sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Si Elijah ay nasa tabi niya. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian, at pagkatapos ay minahal, at pagkatapos ay pinagdudahan ng matindi, ay ngayon ang kanyang kasama sa laban. Kailangan nating iligtas si Bella, sabi ni Mira, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol kay Cardo, Elijah. Bawat detalye. Tumingin si Elijah sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at determinasyon. Gagawin ko ang lahat, Mira. Hindi ko hahayaang may mangyari sa anak natin. Sa tulong ni Captain De La Cruz at ng mga impormasyong ibinigay ni Elijah, tungkol sa mga operasyon ni Cardo Reyes, nagsimula silang magplano. Ang dating tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng isang matinding pagtutulungan. Si Mira, bilang isang pulis, ay nagbigay ng mga taktikal na ideya. Si Elijah, bilang isang abogado na may alam sa mga galaw ng sindikato, ay nagbigay ng mga insight sa posibleng kinaroroonan ni Cardo at ng kanyang mga tauhan. Alam kong may hideout si Cardo sa lumang bodega sa Tondo, sabi ni Elijah. Doon niya siguro dinala si Bella. Marami siyang tauhan doon at armado sila. Hindi bale, sabi ni Mira, hinawakan ang kamay ni Elijah. Mas marami tayo. At mayroon tayong dahilan para lumaban. Ang paghaharap ay matindi. Sa madilim na bodega, ang mga putukan ng baril ay umalingaw-ngaw. Si Mira at Elijah ay nagtulungan, nagprotekta sa isa't isa. Nakita ni Mira ang determinasyon sa mga mata ni Elijah, ang kanyang pagnanais na iligtas ang kanilang anak. Hindi na ito ang malamig na abogado na nakilala niya. Ito ay isang ama, isang asawa, na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila si Cardo, hawak si Bella, na umiiyak. Huwag kang lalapit, Elijah. Kung hindi, papatayin ko siya, sigaw ni Cardo. Pakawalan mo ang anak ko, Cardo, sigaw ni Elijah, ang kanyang boses ay puno ng galit. Haharapin kita. Ako lang. Ngunit bago pa man makalapit si Elijah, sumugod si Mira. Bilang isang pulis, alam niya ang tamang galaw. Sa isang mabilis na pagkilos, naagaw niya si Bella mula kay Cardo. Nagkaroon ng maikling pagtatalo, at sa huli, dumating ang mga pulis at inaresto si Cardo Reyes at ang kanyang mga tauhan. Niyakap ni Mira si Bella ng mahigpit, humahagulgol sa ginhawa. Lumapit si Elijah at niyakap silang dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mira ang init ng kanyang yakap, ang pagmamahal na matagal na niyang pinagdudahan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umuwi sila sa kanilang bahay. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay hindi na ito malamig.
Ito ay isang katahimikan na puno ng paghilom. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang mga anak na natutulog, nagsalita si Mira. Elijah, Anya, ang kanyang boses ay mahina. Ang lahat na nangyari, ang sakit ay nananatili pa rin. Hinawakan ni Elijah ang kanyang kamay. Alam ko, Mira. At hindi ko kailanman hihilingin na kalimutan mo ang sakit. Ang tanging hiling ko ay bigyan mo ako ng pagkakataon. Para patunayan na mahal kita. At para patunayan na karapat-dapat ako sa pagpapatawad mo. Tumingin si Mira sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagsisisi at ang pagmamahal. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ang pagpapatawad sa isang tao na nagtago ng isang napakalaking lihim, lalo na kung ang lihim na iyon ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama, ay halos imposible. Ngunit nakita niya ang kanyang ama sa mga mata ni Elijah, ang kanyang ama na nagsakripisyo para sa katotohanan. At nakita niya ang kanyang mga anak, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, na ngayon ay nangangailangan ng isang buong pamilya. Patawarin mo ako, Elijah, bulong ni Mira, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Patawarin mo ako sa pagdududa ko. Sa pagiging bulag ko sa katotohanan. Walang dapat ipatawad, Mira, sagot ni Elijah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagtago. Niyakap niya si Elijah ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay nagsama. Ito ay hindi lamang pagpapatawad para kay Elijah, kundi pagpapatawad din para sa kanyang sarili. Pagpapatawad sa sakit, sa galit, sa pagdududa. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik ang kanilang buhay sa normal. Ngunit hindi na ito ang dating normal. Ito ay isang normal na mas malalim, mas matatag. Ang kanilang pagmamahalan ay nasubok ng apoy at lumabas itong mas matibay. Isang hapon, habang nasa parke sila kasama ang kanilang mga anak, nakita ni Mira si Elijah na masayang nakikipaglaro sa mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang kanilang kasal ay nagsimula sa isang kasinungalingan, sa isang sapilitang sitwasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa gitna ng mga pagsubok at mga lihim, natagpuan nila ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na binuo mula sa abo ng nakaraan, pinatatag ng pagpapatawad at pinagyaman ng tiwala. Niyakap niya si Elijah at hinalikan siya. Tumingin sila sa kanilang mga anak na masayang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At iyon ang pinakamahalaga. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat, kahit pa ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ni Mira at Elijah. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa bawat kabanata ng Pag-ibig mula sa abo, pagpapatawad at paghilom. Bilang inyong scriptwriter, isang karangalan at kaligayahan ang ibahagi sa inyo ang emosyonal na paglalakbay na ito. Ang bawat salita, bawat eksena, ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa na ito ay makapagbibigay inspirasyon at makapagpaparamdam sa inyo ng iba't ibang emosyon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay puno ng mga pagsubok, mga lihim at mga sakit. Ngunit sa bawat pagsubok may pagkakataong lumago. Sa bawat lihim na nabunyag may pagkakataong magpatawad. At sa bawat sakit na nararamdaman may pag-asa ng paghilom. Naway ang paglalakbay ni Mira at Elijah ay magsilbing patunay na ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan kahit sa pinakamadilim na panahon at ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ang pinakamalaking susi sa kapayapaan. Sana ay nag-iwan ito ng malalim na marka sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong mga saloobin o damdamin tungkol sa kwentong ito, huwag mag-atubiling ibahagi. Ang inyong mga komento ang nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.